Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So pwede pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naging kontrobersyal na pahayag ng isang dating board member ng MTRCB na ngayon ay nasa Batang Quiapo na kung saan ay sinabi niya mga kababayan natanggalin na bilang sangay ng ating gobyerno etong MTRCB dahil hindi na raw po ito kailangan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating vlog na ito, etong ating upload na ito, at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito mga kababayan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa ating YouTube channel. At bago po tayo magpatuloy pa sa ating pag-uusapan ay nais ko kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So eto na mga kababayan, umpisahan na agad natin itong ating pag-uusapan. So ngayon mga kababayan, meron tayong nakita na article na kung saan meron daw pong isang dating board member ng MTRCB ang nagrereklamo at nagbigay ng pahayag or controversial na pahayag patungkol po sa MTRCB na kung saan sinabi niya mga kababayan na dapat daw po tanggalin na bilang sangay ng ating gobyerno etong MTRCB. So ngayon, basahin po natin etong article. Ang search po natin etong news ko mga kababayan. At ipinost po itong article na ito mga kababayan noong September 16, 2023. So ilang araw na po yun nakakalipas. So ngayon basahin po natin. Sabi dito, nitong si Direk Joel Lamangan, pabor alisin MTRCB. Dapat walang ganyan or walaan daw po yung MTRCB. So ngayon, basahin pa natin ang nilalaman. Sabi dito mga kababayan, grabe naman to. Yan. Kahit dating board member ng MTRCB na si Direk Joel Lamangan, naniniwala siya na hindi na kailangan ang ahensyang ito or hindi na daw po kailangan mga kababayan etong MTRCB. Alam nyo, sa totoo lang nakakasama pakinggan ano po na maririnig ito sa isang dating board member ng MTRCB na ngayon ay nasa Batang Quiapo. Bakit mga kababayan? Ano po, mapapatanong kayo, bakit ganito magsalita etong si Roda sa Batang Quiapo na sa tunay na buhay ay etong si Joel Lamangan mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo kasi etong si Joel Lamangan, eto po yung isang naglalabas ng mga pelikula na talagang masasabi nating rated SPG. Kumbaga mga kababayan, yung mga pelikulang inilalabas niya katulad nung Biyak ay talagang sobrang bastos. Kung matatandaan nyo, etong si Direk Joel Lamangan, eto yung kumontra ng kumontra dati dun sa Made in Malacanang na ginawang pelikula nitong si Direk Daryl Yap na kung saan masasabi natin na against po sa gobyerno etong si Direk Joel Lamangan na ito mga kababayan na ngayon ay nasa Batang Quiapo. So ngayon hindi ko tuloy maisipan na mapaisip na kung ano yung ipinapakitang ugali ni Roda sa Batang Quiapo mga kababayan ay yun din yung ugali dito nitong si Direk Joel Lamangan. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan yung inaasta niya, hinihiling niya na ipatanggal na itong MTRCB dahil hindi na daw po ito kailangan mga kababayan. Ay parang sinabi niya na tanggalin na rin ang karapatan ng mga bata na maprotektahan or ang karapatan ng mga manonood nating mga kababayan na maprotektahan po yung isipan nila, lalo na yung mga kabataan, dahil hindi na masasala yung mga pelikulang lalabas na katulad ng pelikula nitong si Direk Joel Lamangan na puro kalaswaan po ang nilalaman. Ako sasabihin nyo ng prop, mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi pa dito, basahin pa natin, para sa akin, noon ko pa inilalaban na dapat wala ng ganyan. Pahayag ng direktor sa interview ni Jerry Uleya ng Philippine Entertainment Portal. O matagal na daw po niyang inilalaban. Paano ba naman kasi mga kababayan na matagal na ilalaban itong si Direk Joel Lamangan na alisin na etong MTRCB dahil yung mga ginagawa niyang pelikula mga kababayan talagang sobrang lalaswa katulad po nito. Kaya kung makikita nyo katulad po niyang kanyang Biyak na yan.
yung pelikula ni Direk Joey Lamangan na Biyak, ayan, kung makikita nyo po yan, sobrang malaswa po yan pag napanood nyo yan sa Viva Max. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, talagang rated SPG. Siguro gusto niya na yung kanyang pelikula na ginawa ay maipalabas po sa sinehan. Kaso nga lang meron tayong MTRCB na talagang sumusuri at talagang tinitingnan ng maigay yung mga pelikula po na inilalabas. Ngayon, etong ginagawa nitong si Direk Joey Lamangan na ito mga kababayan, eto po ay sobrang malaswa at sobrang mahalay. Lalo na kung bata yung makakapanood. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi pwede ito na maipalabas sa mga sinehan, hindi po pwede ito na mapanood ng mga bata dahil maraming mga bata ang maagang mamumulat sa kanilang sexualidad. Kung sakali na mapanood itong pelikulang ito nitong si Direk Joey Lamangan. Kaya po yan galit na galit sa MTRCB. Alam nyo po ba, ang punot dulo ng lahat ay gustong maglabas niya ng mga pelikula na katulad nung inilalabas niya sa Viva Max na puro malalaswa at puro kahalayan yung ipinapahatid sa isipan ng ating mga kababayan na manonood, lalo na po yung mga kabataan kung sakaling mapapanood po etong pelikulang ito nitong si Direk Joey Lamangan. So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, wala ng MTRCB, Diyos ko, ibigay na sa mga industriya ang karapatan na ipulis nila ang sarili nila sa ad pa ng direktor. Yan po yung sabi niya ha. Hindi ako makapaniwala isang dating board member ng MTRCB magsasalita ng ganito. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga kapanipaniwala. Alam niyo kung sino pa yung mga direktor, kung sino pa yung mga sikat na artista, sila pa yung wala sa tamang pag-iisip. Hindi ko po nilalahat ha, hindi ko po nilalahat. Sila pa yung saglip na magturo sa mga bata ng magandang asal, maging good influencer. Sila pa yung nagmamali or nagliligaw sa kamalayan ng ating mga kabataan. Alam niyo po ba, pag inalis ninyo ang MTRCB, parang tinanggalan nyo na ng karapatan ng ating mga kabataan na maprotektahan yung kanilang mga isipan laban po sa mga lumalabas sa social media, hindi lang po sa social media kung hindi sa ating national TV. Maaga yung minumulat ang ating mga kabataan sa sexualidad nila kung sakaling tanggalin ninyo ang MTRCB. Sa totoo lang mga kababayan, yung gustong mangyari nitong si Direk Joey Lamangan, imulat ng maaga mga kabataan sa kanilang sexualidad dahil gustong gusto niya na yung kanyang mga pelikulang ginagawa ay mapanood po sa sinehan. Alam naman po natin yun talaga ang habol niyan dyan. So ipagpatuloy pa natin, sabi dito, I'm against censorship. Being a director, I'm really against it. Against daw po siya mga kababayan. Sabi niyo pa dito, classification is correct. Pero dapat strict sa classification. Paliwanag pa ng multi-awarded director, hindi yung pag ganon. Hindi pwede ito, ganon. Ulitin ko lang mga kababayan, ginagampanan ng MTRCB yung kanilang trabaho ng maayos. Para makatulong sa isipan ng ating mga kababayan at para maprotektahan yung ating mga kabataan base sa kanilang mga napapanood sa national TV or maging sa mga sinehan. Mga kababayan, lalo na pagdating po sa online, bagamat wala pang sakop pang MTRCB, pagdating sa online, ay dapat yung mga influencer na sinusuportahan nitong ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan, mga kababayan, ang nagpapakita ng magandang imahe katulad po nitong si Vice Ganda na maraming mga bata ang sumusunod at umiidolo po sa kanya ngayon. Dapat ang pinapakita niya yung good moral para sa mga bata, yung susundin ng mga bata na sa magandang paraan yung mga influencer mga kababayan. So anyway mga kababayan, kayo po, anong masasabi ninyo hingil dito sa balitang ito na kung saan isang dating board member na nangangarap mapaalis po etong MTRCB bilang isang sangay ng ating gobyerno. So comment nyo na lamang po mga kababayan sa ating comment section. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo sa sunod nating pag-uusapan na kung saan may lumalabas pong balita na tila bumabagsak na daw po ang YouTube channel ng Itbulaga or yung YouTube channel mga kababayan na kinuha ng Tape Incorporated sa kamay po ng mga kasamahang empleyado ng Tito Vic and Joey. So kung titingnan po natin sa YouTube channel mga kababayan, talagang pamula sa 5.3 talagang bumagsak na po ng napakalaki ang subscriber ng YouTube channel mga kababayan ng Itbulaga na kinuha
ng tape mga kababayan sa mga kamay ng mga empleyado na kasamahan ng Tito Vic and Joey. So ngayon kung makikita nyo, pamula sa 5.3 ay 5.28 na lamang po mga kababayan. So ibig sabihin, napakalaki na po ng ibinagsak. Ilang libo na po yung umalis at nag-unsubscribe dito po sa YouTube channel ng Itbulaga. At saka kung makikita nyo po mga kababayan, yung mga views po nila dito ay talagang lagapak. Ayan, halos wala mga kababayang nanonood. Yan, kung makikita nyo, 9 hours ago, 1.6 lang, 731, 732. Tapos kung makikita nyo, pamula nung tinake-over po nila yung YouTube channel, hindi na po tumaas hanggang 30,000 yung mga views po nito. Kumbaga sa madalit salita, hindi na po tinatangkilik o wala na pong nanonood sa YouTube channel po ng Tape Bulaga. Ibig sabihin, kahit yung subscriber na nakuha po nila is nasa 5 million mahigit or nasa 5 million plus mga kababayan, eh wala pa rin pong nanonood. So ibig sabihin, sa madalit salita, hindi po talaga sila gusto ng taong bayan. Ano po mga kababayan, kaya patuloy po yung pagbagsak at pagbaba po ng kanilang YouTube channel. So kayo mga kababayan, ano masasabi ninyo dito sa patuloy na pagbagsak at pagbaba, parang spaghetti pababa ng YouTube channel ng Tape Bulaga na kinuha nila sa mga empleyado ng Tito Vic and Joey or mga kasamahang empleyado ng Tito Vic and Joey. So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong live or live stream na katulad po nito. Ulitin ko, huwag nyo po sanang kalimutan mag-iwan ng like. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.